Hi guys, this is Mike and welcome to my channel. So last video natin, pinakita ko po sa inyo kung paano namin sinelebrate yung Christmas sa Boracay kasama ng aking mga kapamilya. For today's video, ipapakita ko po naman sa inyo yung resort kung saan kami nagstay. Ito po ang Sea Wind Resort. Disclaimer lang po ulit, hindi po sponsored itong video na to at nagbayad po kami sa pagstay namin dito. Tara let's, samahan niyo po ako. Ang Station 1 sa Boracay ay kilala dahil sa malawak na beachfront. At mas konti yung tao at mas tahimik kumpara sa Station 2 at sa ilang bahagi ng Station 3. Isa sa mga magagandang resorts na nandito ay ang Sea Wind Resort. Ang Sea Wind Resort ay nasa main road lang ng Boracay. Kapag galing ka sa Jetty Port, sasakay ka lang ng e-try at doon ka na mismo bababa sa harap ng resort nila. Kapag galing ka naman sa Station 2 or 3 at gusto mong maglakad sa beach papunta sa Sea Wind Resort, lalagpasan mo lang konti yung Willis Rock o yung grotto at mararating mo na ito. Sarap ng grotto, madadaanan nyo yung Jonas. So diretso pa, lagpas pa. Then after nun, meron kayong makikita hotel. Ang pangalan ng hotel is Estancia 1. After nyan yung Sea Wind. So makikita nyo na nandito na kayo sa Sea Wind kapag nakita nyo parang mga nipa. Lalo sa gabi, ang ganda. Malawak yung space ng resort na to at maganda yung buong paligid niya. Maraming puno at syempre nakaka-island feels yung mga rustic-inspired rooms and villa nila. Based sa kanilang website, may mga iba't ibang rooms sila na pwede mong pagpilian. Depende din sa budget and availability. Just visit their website and Facebook page para makita niyo po yung mga room rates nila. Madalas din po sila maglabas ng mga promos kaya make sure to check their website and FB page from time to time. Ang ipapakita ko po sa inyo ay yung kanilang beachfront deluxe room kung saan kami nagstay. So dito kami sa ground floor lang. Ayan. Ang ganda kasi yung harap niya. Ayan, ayun yung dagat oh. Kasi yung mga rooms, cottages, yan. So, room tour tayo. Ayan. So, kasama ko dito yung pamangkin ko. So, room number 8. So, pag binuksan mo, meron silang single bed and double bed. Yan. So, dalawang kama siya. Yan, ayos. Ganda. Malamig yung aircon. Yan. Pasensya na kasi yung mga gamit namin, nalagay na namin. Pinamakeup lang namin yung room kaya para magbuka namang maganda dito sa video. Yan. So, dun ako. Yung gamit ko. So, may TV, may ref. May complimentary sila, water, pati mga coffee. May wifi access na rin po dito, hindi lang sa room, kundi sa buong resort. Tapos ito yung CR. Ayan. Nice din yung CR, malinis. Tapos natin ilaw. Yun. May mga toiletries na rin po siyang kasama, gaya ng shampoo, sabon, toothbrush, and toothpaste. At meron na rin po silang towel na pwedeng gamitin. And syempre, yung shower. Yan. Pwede rin kayong humiram ng beach towel kung kailangan nyo mag-beach or maligo sa pool. So, itong room na to siguro good for 3, no? Kasi single bed, tas may dalawang double. May isang double bed, so, yan. Malamig yung aircon. Kahit window type siya, pero malamig siya.
Medyo mataas lang konti yung rate na nakuha namin dahil Christmas or peak season po kami nagstay. Pero sulit na rin dahil sa ganda ng resort na to at may kasama na rin po pala siyang buffet breakfast. Breakfast area. Ayan, mga omelette. Steamed rice. This one is garlic. They also have tuyo and longanisa. Wow. Corned beef and sausage. Steamed veggies and pork and beans. Ito the best. Bacon. So, merong sobrang crispy. Tapos merong sakto lang. Coffee station. Juice. Tapos crepe. Pancake and crepe. Tapos tinapay. Toast. Butter. Fruits. Meron din silang restaurant na nagsaserve ng lunch and dinner, kaya hindi nyo na po kailangan lumabas pa. Ang maganda nito, pwede pa kayo magpa-setup ng table sa harap mismo ng beach, kaya siguradong gaganahan kayo sa pagkain. Kare-kare, syempre may bagoong. Kinilaw. Laswa. Syempre crispy pata. And my favorite, daing na bangus. Pagdating naman ng hapon, masarap din mag-chill sa kanilang bar na nasa harap din ng beach habang nag-aabang kayo sa sunset. Iba't ibang drinks din ang sinaserve nila dito at masasarap din yung mga pulutan nila. Pagdating naman sa amenities, hindi rin magpapatalo itong resort na to. So pag may special occasion, tingin ko dito nila ginagawa yun kasi nandiyan yung parang stage, tapos may mga tables dito. Yan. Kaayos na rin. And ayan yung parang buffet table nila. Nice. So meron din silang parang museum. Ito yung Museo de Roberto y Gloria Tirol. Yan. So nasa left side to pag pumasok ka. Pagkatapos nyo maligo sa dagat, pwede rin kayo mag-swimming sa pool nila. At kung gusto nyo mag-relax at magpamasahe, meron din silang massage area na nasa harap din ng beach. Sabi nga ng mga kaibigan ko na nakapunta sa isla na to, ilang dekada nang lumipas, na ganito daw ang itsura ng Boracay dati. Maraming puno at sa mga kubo lang daw sila nag-i-stay. Kaya okay din mag-stay dito at na-maintain nila kung ano talaga dapat ang itsura ng isang resort na nasa isla.
chill lang, nakaka-relax, at laid-back vibes ka nga. Dito ko na po tatapusin itong video na to, and thanks for watching guys. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please help me grow this channel. Subscribe na po kayo and pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating mga lakad. Again, this is Mike. Tara nang bumiyahe hanggat kaya pa natin. Maraming salamat po, ingat po tayo palagi.